Good morning mga katropa. Ito yung meron tayong Mazda, Mazda 3 ba to? Mazda CX-3. So si customer may complain na malalim yung apak ng preno niya mga katropa, malalim. Yan. So yung gagawin nyo lang, siyempre si customer ay medyo may edad na rin, nasa 50 plus, 60 plus na yata si customer. So siyempre pagka ganong edad, yung driving habit niya is dahan-dahan na lang siya kung magpatakbo, nasa 60, 70, mga ganun. Tapos kung mag-brake, dahan-dahan din. So sa tinagal-tagal na gagamitin niya yung sasakyan niya, nasasana yung brake ng ganun-ganun na lang mga katropa. Yung dahan-dahan na inaapakan ng ganyan mga katropa. Yan. So si ABS hindi na masyadong papangsyon. Kapag kasi yung brake, pag-apak mo sa brake is dahan-dahan lang, si anti-lock brake system katagalan hindi hindi nag-ooperate mga katropa. Saka yung mga nagda-driving na mga hindi nag-emergency, yan, hindi natin alam kung gumagana pa ba si ABS natin, kaya minsan lumalalim yung tapak ng brake. So yung gagawin nyo mga katropa, lalong lalo na sa mga driver, paganahin natin mga katropa, kumbaga i-activate natin, tignan natin kung gagana. Tapos pagka gumana yung ABS, mga 3 times yung attempt, magbabago yung brake nyo mga katropa. Konting apak lang, hihinto na mga katropa. So yung gagawin nyo, The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat manood ka. Para mag-activate si ABS, so mag-emergency brake kayo. Gagawin nyo to mga 3 times mga katropa, para naman gumagana si ABS motor. Kasi kapag yung brake natin is dahan-dahan lang, hindi masyadong gumagana yan si brake motor, normal braking lang yung gagana dyan mga katropa. So ngayon, yung complaint nito, mababa at malalim yung yung tapak ng preno mga katropa. So activate natin si ABS, tignan natin kung magbabago yung preno niya, kasi nga yung driver is medyo may edad na rin mga katropa, lalong-lalo na rin sa mga nagda-drive na mga 80 to 60 lang, 60 to 80 lang yung mababang mileage. So yung gagawin nyo, accelerate nyo lang hanggang mga 60. Ayan. Normal driving, halimbawa nagkaroon ng emergency brake mga katropa, yan, papa-activate natin si ABS. Ayun narinig nyo, nag-activate si ABS mga katropa. Yan, ganun yung gagawin nyo mga katropa, lalong-lalo na sa mga hindi masyadong gumagana yung ABS. Natutulog kasi minsan mga katropa yung ABS motor, kaya minsan malalim yung tapak nyo sa brake, nagiging normal na lang, parang walang ABS yung mangyayari kapag magbe-brake kayo mga katropa. Kung hindi nyo na-activate si ABS, pwedeng mag-stack up yung motor kapag hindi siya nag-activate. Kaya sometime i-activate natin si ABS mga katropa para gumagana. Ayun oh, di ba? Taas ng preno. Biglang angat yung preno niya Yan. Saka yung kakaibahan ng may ABS, nakita nyo naman pag mag-emergency ka, lalong-lalo na basa yung kalsada, still straight pa rin yung sasakyan nyo, hindi siya maggegewang-gewang sasakyan nyo mga katropa pagka may ABS. Pag walang ABS yan mga katropa at basa rin yung kalsada at maraming buhangin, pwede kayo mag-skid mga katropa. Yun yung ng ABS, nilalak niya yung 4 na gulong sa isang direction lang, hindi siya sasayaw. Ayan diba? Kita nyo, straight lang ako, binitawan ko pa yung manubela. So yun, tignan natin yung brake. Ayan konting apak lang mga katropa. Ayan, konting konting ganyan lang ng brake, kapit kagad. Di kagaya kanina mga katropa, ang lalim, siguro mga ganyan yung layo bago kumapit ng ating brake. So ganun lang mga katropa, pagka nararamdaman yung medyo mababa yung brake, lalo na may ABS, i-activate nyo lang, paganahin nyo si ABS motor. Kumbaga gawin yung parang may emergency brake kayo para gumana si ABS motor, para gumana siya. Yan, mag-activate. Isa pa. Ayun diba?
walang kagalaw-galaw yung sasakyan pagka nag-brake tayo na mayroong ABS. So yun lang mga katropa, yung basic tip lang naman. Try nyo lang naman kung pwede bang gumanda yung brake kapag tinry yan, konting apak lang, kapit agad ba. Hindi kagaya kanina, ang lalim ng apak bago kumapit. Kumbaga bago mo maramdaman na gumana yung brake. Ayan, konting-konti lang, diba? So yun, kasi kagaya nga sinabi ko, kapag ka normal braking lang kayo, katagalan, parang matutulog na sa ABS motor mga katropa. Lalalim na yung brake nyo. Magiging normal braking na lang, malalim, bago kumapit yung brake. Pag-apak nyo ng pedal, malalim. Ayan, konti lang, may papakita ko sa inyo. May sasakyan kasi mga katropa. Ayan, wala na. So ayan, tignan nyo, kukuntiin ko lang, ayan, pitik lang, ayan, pitik lang, diba? Kanina malalim, kaya nga pinadrive sa akin kaya nga tinawag ako kanina. May ginagawa ako na pagganahin ko daw yung kasi takot si boss na siya yung mag emergency brake. Kasi nga, ganyan sinabi ko, kapag kababae or may edad na yung driver, dito kasi marami yung may edad na nagmamaneho mga katropa. Kaya minsan yung brake nila na humihina. Minsan na yung iba na nararamdaman na mahina yung brake, ang tagal kumapit. Kaya minsan pag pumunta rito sa amin, tinatanong kung ano ba yung solusyon, kung ano yung pwedeng gawin. So siyempre, una nating check dyan, tignan natin kung gumagana ba si ABS. Pag gumana si ABS, panigurado tataas yung brake. Ayan, konting lang, pitik lang, diba? So yun lang mga katropa, yung about sa malalim na brake ni customer na to. Gaya nga sinabi ko, normal braking lang yung ginagawa niya, kaya natutulog si ABS motor. Hindi masyadong activate, hindi masyadong gumagana. Katagalan mag-stack up yung motor, yung mga piston. May mga piston kasi yan mga katropa sa loob ng ABS. Ayan natin, diba? So yun lang mga katropa, yung basic tip natin sa about ABS, na may ABS na sasakyan na lumalalim katagalan yung pagpreno nyo, yung pedal malalim bago kumapit. So activate nyo lang yung ABS motor, then try again. Mga 3 times yung i-try. Tapos ayun, magiging okay na kagaya nito. Ayun, diba? Ayun, ang baba lang. Tignan nyo. I-neutral ko muna. Ayun, ang baba lang, pitik lang. Ang tigas na. Diba? Di kagaya kanina, pag tapak ko umaabot dito yan. Yan, ganyan. Ang lalim. Parang walang brake. Ang tagal kumapit. So, yun lang mga katropa.